Hello mga B, another day, another mini vlog. Schedule ko nga ngayon mga B para magtupi ng mga damit kaya bumaba na ako. At ayun, nakita ko na naman to si Kling Kling na sumasayaw-sayaw. Talaga yung talent niya kapag hindi siya gaano ka-busy at boring na siya. Ito yung kanina mga binabidyohan ko kanina, yung pagkakalat ni Cyril tapos tinutulungan siya ni Kuya Zach niya magligpit. Kasi bababa na nga kami at excited na silang lumabas papunta sa labas ng gate. Kaya sabi ko bago sila makalabas, kailangan na nila magligpit ng mga kinalat nila. Kapag sinisipag kasi ako mga B, minsan nilalabas ko yung mga bata kapag hapon na para makakita man lang sila ng mga sasakyan na tumatakbo mga B. At the same time, para makalanghap na din ng hangin. Tinulungan na nga rin ako dyan ni Daddy Clever na ayusin yung mga tinda-tinda ko sa other app para hindi ako nahihirapan mag-flex. Kaya ayan, tinip-tip niya na, tinigit-digitan niya na. Bago nga ako mga magsimula sa aking pagtutupig na nakaschedule dapat kong gawin ngayon, isunahin ko muna i-banding yung mga bata. Ayan, nabidyohan ko nga sila kanina na yan yung ginagawa, naglalaro-laro na sila. Nakapag-bihis na rin kasi dito sa bahay mga hindi pwedeng pawis ka lang, hindi ka na mag-bihis. Kailangan mag-bihis ka, huwag ka matakot maraming tambak na labahan. Si Daddy na yung bahala at si Mami, ganun. Kami nang balang maglababas. Ang mahalaga, huwag bang hinayang kung pawis na magbihis. Sakto nga pagpasok ko ng labahan is dumating dito si Daddy Clever galing sa kanyang trabaho. Kaya ayan, buti na lang may dala ding merienda talaga si Daddy. Kaya yung mga bata nagkakagulo na pa-stop sila sa kanilang paglalaro. Ako naman dyan magsisimula na magtupi mga B kasi medyo marami-rami itong tupiin ko. Ang pinakamahirap pa naman tupiin mga B yung damit na maliliit na kay Cyril mga B. Kasi ang liliit nga ang tagal matapos unlike sa mga malalaking damit. Tapos ayun yung mga bata, bitin nga daw sila sa kanilang kinakain na tinapay. Kaya sabi ko magpabili na lang ulit. Kasi paano ba naman mga B, hindi pwedeng isang piraso yung tinapay sa isang bata mga B. Kailangan yung kain nila mga B, 2 to 3 pieces na tinapay kapag kakain ng tinapay. Pero pag sobra-sobra mga B, minsan pag kaya nila umubos ng 5 pirasong tinapay mga B. Kaya ang sarap talaga maging bata mga B, no? Hindi mo kailangan kontrolin yung pagkain ng mga B. Unlike pag tumatanda na, katulad ko mga B, nagda-diet-dieta na rin ako. Yan nga, pag nagsabay na namin yung pagtutupi at pagkikipagchismisan. So yan si Daddy nagchismis na sa akin. Kasi pinupuna ngayon yung pagla-live-live ko para ako daw walang buhay, ganun. Tinuturuan niya ako ng mga strategy na minsan hindi ko alam kung strategy pa talaga o gusto yung mag-away ng customer. So ayan, yung lumapit na rin yung baby namin para pakita yung daliri niya na parang may dumi, pinapatanggal lang naman niya kasi yung daddy niya napaka-OA. Ayan, gusto lang talaga niyang paiyakin kaya yan siya nagagayan-gayan sa kanyang anak. Pero ang totoo lang guys, yan lang talaga, gusto nilang ipatanggal yung Cyril na tanggal na nadikit na dumi sa kanyang daliri. Ayan, si Bayan naman is lumapit kay daddy niya para naman maningil sa sahod daw niya. Wala pa nga 30 at 15 na niningil na sa sahod. Dito kasi sa bahay, mga B, meron kaming every 15 at 30 may sahod yung mga bata. Kahit paano parang pakonsuelo na rin namin sa kanilang kabaitan na ibinibigay dito sa loob ng tahanan at pagtulong sa mga gawaing bahay. Yan, hindi namin sila sinasanay sa pera mga B kasi yung pera naman na binibigay namin ng pansahod sa kanila is nabibili naman nila yun ng kung anong gusto nila. So pagtapos ko nga magtupi mga B, inakyat ko na agad tapos nilagay ko na sa cabinet yung mga damit para hindi na matingtenga pa. So lumapit itong si Baya sa akin para mag-complain nga na gusto na daw yung mag-gadget mga B kasi gabi na. Sabi ko, later may ginagawa pa lang ako. So bumaba agad siya kasi expect siguro mga B, pagbibigyan ko siya. Kasi nagsabi nga ako ng later. Ngayon lagot ako niyan pagbaba ko. Kasi sisingilin na naman yan ako. Kasi hindi talaga yung malilimutan pag nagbitaw ka na isang salita. Hindi malilimutan ng bata.